Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakad Weekend News ngayong November 4, 2023. Maayos at payapa ang botohan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 na nagsimula na ikapito ng umaga at nagtapos na ikatlo ng hapon noong October 30. Magugunita na ang huling BSKE ay ginanap noong May 14, 2018 at makailang ulit na naurong noong May 2020 at December 2022. Ayon sa batas, ang BSKE ay dapat gawin kada 3 taon, subalit dahil sa mga pagkaantala at pagpapaliban na naganap, ang mga kasalukuyang barangay captain, kagawad at SK officers ay nanatili sa kanilang pwesto ng halos 5 taon. Manual voting ay pinatupad ng COMELEC para sa BSKE 2023. 10 ang pinakamaraming bilang ng mga taong pwedeng bumoto sa loob ng isang presinto. Bawal ang gumamit ng cellphone at makipag-usap sa mga watchers habang bumoboto. Ang mga miyembro ng Board of Canvassers ang naghuhulog ng balota sa ballot box. Mayroon ding police desk ang Batangas City Police Station na siyang aaksyon kung magkaroon man ng kaguluhan. Samantala, bumoto sina Mayor Beverly Di Macuja at Congressman Marvin Marino kasama sina ABC President Dondon Di Macuja, ang kabiyak nitong si Attorney Eliza Di Macuja, Secretary to the City Mayor Attorney Reginald Di Macuja at dating punong lungsod Vilma Di Macuja sa Batangas City Integrated High School. Generally peaceful ang naging pagunita ng araw ng mga patay sa lungsod noong November 1. Ito ay ayon sa Batangas City Police Station kung saan ipinatupad nila ang Ligtas Undas 2023 upang masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa mga sementeryo, port at Grand Terminal. Ang City Disaster Reduction Risk Management Office ang nagsilbing command post. Nagtalaga din sila ng mga tauhan sa mga sementeryo mula October 31 hanggang November 2 sa Bulbok Cemetery, Mount Zion, Roman Catholic Cemetery sa Hilltop at Barangay 11, Eternal Garden sa Concepcion at Balagtas, Chinese Cemetery at sa Floral Garden. Katuwang nila ang mga enforcers ng Defense and Security Services o DSS na siyang nagro-ronda sa loob upang mag-monitor kung may mga dalang ipinagbabawal na gamit ang mga dumadalaw sa loob ng sementeryo. Mayroon ding first aid station na pinapangasiwaan ng mga kawani ng City Health Office at Philippine Red Cross. Pinangunahan ni Mayor Beverly Di Macuja na tumatayong honorary chairperson ng Batangas City Cooperative Development Council ang Cooperative Month Celebration sa lungsod sa Amphitheater ng Plaza Mabini noong October 27. Narito ang report. Ito ay may temang cooperatives, pioneering the path to recovery amidst modern challenges of climate change and security. Isang programang isinagawa kung saan pinarangalan ang mga natatanging kooperatiba sa Batangas City. Nanalong cooperative partner in agriculture sa livestock category ang Bukal Multipurpose Cooperative. Pinagbuklod MPC, SIDC at Talumpok Silangan MPC. Sa yellow corn production category ang SMP and Allied Services Cooperative at ang Batangas City East District Credit Cooperative at Batangas Public School Teachers and Employees Cooperative at Co-ops for Christ MPC sa kategorya ng Credit Management habang ang Batangas Best Feeds Cooperative sa Community Service category. Tinanghal ang Most Profitable Cooperative ang Ilihan MPC habang kinilala naman ang husay ng Cooperative Union of Batangas na nagwagi bilang Most Outstanding Cooperative Union sa bansa. Ginawaran ng Millennial Brad Co-op Award ang SIDC, Malalim MPC, San Isidro MPC, Sibap at Talumpok Silangan MPC. Marilag Brad Award ang ibinigay sa Talumpok Silangan MPC, Uliran Brad Award sa Sibap, Tanglaw Brad Award sa SIDC at Marve Brad Co-op Award ang pinagkaloob sa Malalim MPC. Lahat sila ay tumanggap ng plake at 25,000 pesos na premyo. Tinanghal na Bantayog Brad Co-op Awardee ang Tulo MPC na nagkamit ng plake at 50,000 pesos na cash prize. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Di Macuja ang kahalagahan ng mga kooperatiba bilang katuwang sa kaunlaran ng lungsod. Magpapatuloy ani ang kanyang administrasyon sa pagkakaloob ng loan assistance ng walang interes sa nasabing mga samahan. Kaugnay nito, hinikayat niya ang mga ito na higit na maging malikhain upang lubos na mai-showcase ang mga produkto ng lungsod. Tampok sa nasabing okasyon ng paglulunsad ng kadiwa ni Ani at Kita na tugon ng pamahalang nasyonal sa food security sa pangunguna ng OIC ng City Agriculture Office na si Flor Alvarez.
Dito mabibili ang mga dekalidad at murang produkto ng mga magsasaka tulad ng prutas at gulay. Lubos ang pasasalamat ni City Veterinarian Dr. Loyola Bagi sa suportang ipinagkakaloob ni Mayor Di Makuha sa pagpapaunlad ng sektor ng kooperatiba. Inamyendahan ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang Ordinance No. 1 Series of 2012 o ang Anti-Smoking Ordinance of Batangas City bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya ng lungsod laban sa paggamit ng sigarilyo at ng vape, partikular sa mga kabataan. Narito ang report. Ang vapor and heated tobacco products o mas kilala sa vape ay pinagbabawal na sa ilang mga bansa sa Asia at ban na din sa US at Europe. Ayon sa mga pag-aaral, lubhang nakababahala ang mga kemikal na nakahalo sa juice o flavors nito. Ang mga kemikal na ito ay maaaring magdulot ng pagkakasakit hindi lamang sa mga vapors kundi maging sa mga taong nakakalanghap ng usok mula rito. Ayon kay Committee on Health Chairman Councilor Oliver Makatangay, ito ang dahilan kung kahit nararapat lamang na amyendahan na ang ordinansa na ipinasapan noong 2012. Ilan sa amendments na inilagay sa probisyon ng ordinansa ay ang pagbabawal ng pagbebenta at paggamit ng vape products sa mga paaralan, mga lugar na malapit sa paaralan, recreational facilities for minors, elevators at stairwells, gas stations, mga ospital, mga pampublikong sasakyan, terminals, food preparation area, public na lugar gaya ng plaza, parks at playground, city hall, sinihan at mga simbahan. Mahigpit ding pinagbabawal ang magbenta nito sa mga minor de edad. Nakasaad din sa ordinansa na dapat magkaroon ng designated smoking o vaping area na aprobado ng City Health Office. Isang smoke at vape-free task force ang nakatakdang buuin upang mag-monitor sa mga lalabag sa ordinansa. Ang mga mahuling lalabag sa ordinansa ay magmumulta ng 1,000 pesos sa first offense, 2,000 pesos sa second offense, at 3,000 pesos at pagkakulong sa ikatlong offense. Para naman sa mahuhuling magbebenta ng labag sa ordinansa, multang 3,000 pesos sa first offense, 4,000 sa ikalawa, at 5,000 pagkakulong at suspension o revocation ng kanilang license or business permit. Para sa Palakad Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Magbabalik ang Palakad Weekend News makalipas ng ilang paalaala. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang mga kalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare doon sa tamang tapunan! Wag! Nakamamatay! Doon lamang po tayo tumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Doon
kapaligiran ng lungsod. Sinisika po natin na maisaayos ang lungsod ng Batangas, ang tuloy-tuloy na pag-unlad nito. Ang tanging hiling po namin ay palakihin ninyo ang inyong mga anak na may mabuting asal at disiplina. May malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Patunayan po natin na eto Batanggenyo disiplinado. Kaya natin to dahil magkatuwang tayo. At higit sa lahat, bawal ang plastic sa Batangas City. May pag-asa kung tayo ay sama-sama. Ang pagbabago sa sarili at disiplina, ating simulan. Mahalin natin ang ating kalikasan upang kalamidad huwag tayong balikan. Patuloy na kaunlaran, kayang-kaya. Basta't magkatuwang tayo. Inilunsad ng SM City Batangas ang One Starry Christmas na siyang tema ng kanilang Christmas centerpiece ngayong taon noong October 27. Ayon kay SM City Batangas Mall Manager Jimena Buenaflor, iba't ibang gawain ang kanilang inihanda tulad ng holiday bazaars, toy fairs, cinema holiday blockbusters, sales at marami pang iba upang maghatid ng saya sa mga mall goers. Ngayong taon, special treat ang handog ng SM Supermall sa mga Philo fans. Ito ay ang B-Pop o Bear Pop Squad na binubuo ni Bean, Iya, Ace at Rina na bahagi ng kanilang Bears of Joy program na naglalayong makapagpaligaya ng isang batang kapuspalad. Sa bawat pagbili ng teddy bear, isang teddy bear din ang ibibigay sa isang batang higit na nangangailangan. Higit na pinasaya ang Christmas centerpiece launch ng pagtatanghal ni Pop Stage 2020 Grand Champion CJ Villavicencio at W Copa 2019 finalist na si Macy Maxine Matalaw. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Andaya Contreras. Muli magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.